Chen Qingjing, paano mo ako nagawang ipagkanulo? Ano naman ngayon? Kasalanan mo dahil hindi mo ako pinapansin nitong mga nakaraang taon. Si Kuya Kai pa rin ang mabait sa akin. Simula ngayon, ang asawa mo at ang kumpanya ay akin ng lahat. Kuya Yun, napakabait mo talaga sa akin. Hayop ka! Nagsisisi ako na ikaw pa ang itinanghal ko bilang... Ang matagumpay, ang siyang may karapatan. Hindi ba't ikaw ang nagturo niyan? Talagang ang nabulag ako na pinayagan ko kayong manatili sa tabi ko ng matagal. Kuya Kai, huwag mo na siyang kausapin. Sige na, huwag ka na naming hahatid. Simula ngayon, ang bilyong-bilyong ari-arian ng Jiangshan Group ay akin na. Bagamat nabuhay ako, ngunit naging isang lumpo na kinamumuhian ng lahat. Gutom ka ba? Para sa'yo ito, kainin mo. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Hindi ko inakala na ako, si Mu Fengyun, na matagal nang namamayagpag sa mundo ng negosyo, ay mapupunta sa ganitong kalagayan. Mukhang, ikaw na ang susunod sa akin. Oo, taong nakatadhana. Bibigyan kita ng bagong buhay. Ikaw ay maglalakbay sa 3 kaharian, hindi masisira kailanman, at mananatiling walang hanggan. Ano ang sinasabi mo? Simula ngayon, ikaw na ang bagong Box Immortal. Gumaling na ang mga binti ko. Subukan mong buksan. Binabati kita sa pagiging bagong Box Immortal. Habang mas maraming kahon ang naibebenta mo, mas lalo kang magiging malakas at magiging Panginoon ng langit. Ano bang binebenta mo dito? Lalagyan ng kayamanan. Isang sirang kahon. Bakit 100,000 piso ang presyo? Ang lalagyan ng kayamanan ko ay may lamang kakaibang magagandang bagay. Boss, pamilyar ka sa akin. Hindi ba ikaw yung pulubi? Gutom na gutom ka ba? Heto, kainin mo ito. Ako nga, gusto mo bang bumili ng lalagyan ng kayamanan? Ako, wala akong ganoong kalaking pera. Itong lalagyan ng kayamanan na ito, 100 piso. Talaga? Kung gayon, bibilhin ko ito para masuportahan ka. Nakadeposito sa iyong account. 100.00. Tingnan natin kung ano ang makukuha niya. Sabi ko na, Mu Fengyun, buhay ka pa pala. Kuya Fengyun, hindi ko inakala na mula sa ganoong kataas na gusali ka nahulog at hindi ka pa namatay. Anong saysay kung buhay pa siya? Ngayon, hindi ba naglalako ng sirang kahon dito? Ang ako ngayon ay hindi na ang ako kahapon. Huwag kang bibili ng lalagyan ng kayamanan, huwag mo akong guluhin. Parang kakaiba itong lalaking ito. Malamang na nabali na ang ulo niya sa pagkahulog. Ano bang kasalanan ng boss sa inyo? Bakit niyo siya sinasabihan ng ganyan? Siya ang ex-wife ko. Nakipagsabuatan sa kaniyang kalaguyo at inagaw ang kumpanya ko. Tapos may mukha pa kayong pumunta rito. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Langit, ako ang hari dito sa Jiangcheng. Ang isang pulubi na tulad niya, may mukha pang maging tagapagtaguyod ng katarungan sa amin?
Binibini, huwag mo na silang kausapin. Buksan mo na ang lalagyan ng kayamanan. Ang pagbukas ng lalagyan ng kayamanan ay nakasalalay sa swerte at koneksyon. Maaari na yumaman ka sa isang gabi. Maaari din na wala kang makuha. Sa bawat lalagyan ng kayamanan na maibebenta, makakakuha ako ng primordial essence ng langit. Ito ay May lumabas na magandang bagay. 1,000,000 piso. Wow! Itong kahon na 100 piso naglabas ng 1,000,000 piso. Iyan ay isang piraso lang ng sirang papel na may nakasulat na ilang numero. Sino ang niloloko mo? Boss, hindi ba kayo nagbibiro sa akin? Kung totoo ba o hindi, maaari mong tingnan ang iyong bank account. Ang inyong account ay nakatanggap ng 1,000,000 piso. Paki-check. 1,000,000. Talagang pumasok na. Ano? Isang kahon na kahoy. Naglabas ng 1,000,000 piso. Maganda ang swerte mo. Salamat, boss. Alam ko na. Ito ay aktor na inupahan mo. Niloloko mo ang lahat dito, hindi ba? Huy, Kaige, ang galing mo talaga. Siyempre naman. Sabi ko na, walang naghahanap ng mga tao sa kalsada para lang mamigay ng pera. Ingay. Aray, ang paa ko. Manahimik ang lahat. Tulungan niyo ako. Hindi ako makapagsalita. Pagkatapos ng 6 na oras, kusa itong maaalis. Umalis na kayong lahat. Anong nangyayari? Bakit ang kakaiba? Boss, bibili pa ako ng treasure box. C. Kung gayon, gusto ko yung pilak. Umili ng silver treasure box. Medyo matalino. Ang inyong account ay nakatanggap ng 10,000 piso. Binabati kita, host. Nagising sa kapangyarihan ng banal na daan ng pambihirang mata. Ngayong nasa akin na itong 2 mata, makikita ko na ang mga ilusyon at masisilip ang tunay na esensya ng mundo. Makakakuha ako ng magagandang bagay. God-beating stick technique. Pambili lang ng isang libro ang 10,000 piso. Sinabi ko na ngang wala kang makukuhang maganda sa kahon na yan. Mufeng Yun, sa tingin ko, nagloloko ka lang. Sa ganyang mga paraan, niloloko mo lang ang matatanda at bata, hindi ba? Hindi ko maisip, ang dating CEO ng bilyong-bilyong kumpanya. Ngayon ay bumagsak na sa ganyang kalagayan. Ang malakas na hangin ay hindi tumatagal ng maghapon. Ang biglaang ulan ay hindi tumatagal ng maghapon. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mga bagay na dumating ng napakabilis, karaniwan, mabilis din itong nawawala. Ikaw na kasing sama ng hangin, kahit na nakuha mo ang lahat ng akin. Hindi pa rin magbabago ang kababaan ng iyong pagkatao. Ikaw, Ayan na, Kuya Kai. Isa lang siyang nagtitinda sa kalye ngayon. Paano kanya malalampasan? Para sa akin, mga langgam lang kayo ng mundo. nako, nagkukunwari ka pa rin, hindi ba? Ang hinahangad ko ngayon ay ang buhay na walang hanggan, upang maging immortal at maging Diyos. Ang God-beating stick technique ay ang natatanging kasanayan ng beggar sect, ginagamit upang alisin ang kasamaan, patayin ang kalaban, at takutin ang lahat ng masasamang espiritu. Mayroon itong 8 na diskarte: iwas, taga, ikot, tusok, bato, hatak, harang at liko. Mukhang mahusay talaga ang talento niya. Anong gagawin mo? Bakit kayo nakatunganga? Sugod. Pamamalo sa ulo ng aso. Pagsipa sa likod ng aso, wala ng aso sa ilalim ng langit. Anong tinitingnan mo? Bilisan mo, tulungan mo akong tumayo. Huwag kang magkunwaring patay. Bumangon ka na. Ang mga bodyguards na ito ay mga unang-una. Na eksperto, paanong natalo siya? Imposible yan. Grabe, naging ganoon ako kalakas. Magaling, mahusay. Ito ay 3% pa lang ng lakas ng teknik ng pamalo sa aso na nagamit mo, bumalik ka at mag-practice pa. Hindi ba ibig sabihin nito, isa na akong martial arts expert? Mula ngayon, makakagawa na ako ng kabutihan at katarungan. Kuya Kai, sa tingin ko ang treasure chest na ito ay hindi simple. Talagang kakaiba. Kaya naman hindi namin ito pakakawalan. Ibig sabihin, ang teknik ng pamalo sa aso ay sa akin na? Ikaw ang nagbukas ng treasure chest, kaya ang laman nito ay sayo. Kuya Feng Yun, tungkol naman dito, pwede ko bang bilhin lahat ng treasure chests na ito?
Ay, Panginoon ng lungsod ng Long. Bakit po kayo naparito? Sino ka? Ako po ang presidente ng Junction Group. Pinakain ko po kayo noong isang araw. Kayo po ay napakalaking tao. Paano po kayo nagkaroon ng oras na pumunta rito? Pasensya na, wala akong oras. Ginoo, sa wakas, natagpuan ko rin kayo. Kayo na lang po ang makakatulong sa akin ngayon. Narinig mo na ba ang mga chismis tungkol sa akin? Opo, narinig ko, patuloy po kayong naglalakbay sa iba't ibang lugar. Hindi alam ng mga tao ang inyong pambihirang kakayahan, ngunit alam ko po ang lahat. Sa mga kahon na ibinebenta ninyo, mayroong mga pambihirang bagay. Ang ilan ay kayang magligtas ng buhay at magpagaling ng sugat, magbigay buhay sa patay. At ang ilan ay kayang gawing bata muli ang tao. Isang karangalan po na makita ko kayo ngayon, malaking karangalan po. Walang nakakaalam kung siya ay Diyos, demonyo, o isang hindi pangkaraniwang dalubhasa. Sa madaling salita, siya ay isang mahiwagang nilalang na hindi dapat galitin. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya? May sakit po ang aking anak na babae. Kailangan ko po ang gamot para gumaling siya. Ang anak mo, patay na. Ginoo. Pakiusap, ako si Long Autian. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng gamot na panlunas. Maari mong buksan ang treasure box, pero kung ano ang lalabas, wala akong pakialam. Mu Feng Yun, buksan mo yung mga mata mo at tingnan mo. Ito ay si Panginoon ng lungsod ng Long. Oo nga. Napakalaki ng tapang mo, ha? Anong klaseng pag-uugali yan? Ang ganyang pakikipag-usap sa Panginoon ng lungsod ng Long. Panginoon ng lungsod ng Long. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Jiang. Siya ang taong may pinakamataas na katayuan. Lahat ng mararangal na pamilya kailangang sumunod sa kanyang utos. Sa tingin ko, ikaw ay naghahanap na ng kamatayan? Sa akin, walang pinipiling estado o katayuan. Mabuti. Kung gayon, bibilhin ko lahat ng treasure box dito. Mayroon akong patakaran. Kahit sino, 3 treasure box lang ang pwedeng bilhin. Ano? Naglalabas ka pa ng limitasyon. Alam mo bang ang aming ginagalang na pinuno ay ang City Lord ng Jiangcheng? Tumahimik ka. Patawarin niyo po ako, sir. 3 lang ang bibilhin. 3 lang ang bibilhin. Ang account mo ay nakatanggap ng 300,000 yuan. Anong mahika mayroon ang treasure box na ito? At ang taong ito na makapangyarihan ay lumuluhod at nagmamakaawa para lang makabili. Buksan na ang box. Pagpalain ka ng maraming ginto. Good luck. Sana bigyan ako ng biyaya ng langit. Ito ay ordinaryong bato lang. 10,000 piso para lang bumili ng basag na bato. Mu Feng Yun, naglakas loob kang lokohin si Long City Lord. Manahimik ka! Sir, ito, anong nangyayari dito? Ang laman ng mga treasure box ay iba-iba at hindi inaasahan. Normal lang na nakakuha ka ng bato. Magbukas ka pa ng isa. Oo nga, marami akong nakuha na pera at saka nakakuha pa ako ng the dog beating staff technique. Diyos ko, iligtas mo ang aking anak na babae. Handa akong magbayad ng anumang presyo. Ang ganda talaga ng painting na ito. Mukhang orihinal ito. Si Liu Rujushi. Ito ba ang pangalan ng pintor? Liu Rujushi. Ah, alam ko na. Mukhang ganoon nga. Ang 4 na henyo ng Jiangnan na gawa ni Tang Yin. Ang pinturang ito, mataas ang halaga nito. Magaling ang mata mo. Itong pangit na painting na to ang yabang ng pagyayabang mo. Sa tingin ko, ni 800 piso ay di mo yan mabebenta. Tama nga, para lang itong basura. Mas maganda pa ang mga banyagang oil painting. Mga mangmang, ang Jiangshan Group kapag may tanga na katulad mo, tiyak na malulugi balang araw. Lord Long, baguhan lang ako sa mga ganitong pintura. Magkano ba talaga ang halaga nito? Ang pinturang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 80 bilyong piso. 80 bilyon? Ha, isang bagay na nagkakahalaga lang ng 80,000 piso biglang naging 80 bilyon. Tangina, nananaginip ba ako? Paano posibleng mangyari yan? 80 bilyon? Baka naman malabo na talaga ang mata mo sa katandaan.
Ganitong klase ng painting kahit ilagay sa bangketa, walang bibili. Kayo hindi ba naniniwala sa akin? Hindi naman. Sino ba ang hindi nakakakilala sa inyo, Lord Long, na nangongolekta kayo sa iba't ibang panig ng mundo ng mahigit ilang daang bilyong pisong pambihirang mga kayamanan at siguradong may pambihira kayong mata sa sining, hindi ba? Oo, pasensya na at nakapagsalita ako ng sobra. Ang pinturang ito, kahit napakamahal, hindi pa rin ito maliligtas ang buhay ng aking anak na babae. Isang huling kiste na lang ang natitira sa iyo. Ginoo, ang anak kong babae ay 5 taon pa lang. Hindi pa siya dapat bawian ng buhay. Nagmamakawa akong tulungan ninyo siya. Maaari kang magkaroon ng taos-pusong paniniwala at buksan ang huling kiste. Kiyang-kiyan, kung magkakamali ako, sasama sa iyo si Papa sa daan, patungong kabilang buhay. Magpakatatag ka. Umalis ka! Papa. Long Chengzu, wala kang mapapala sa mga sirang kabaong na iyan? Ang buhay ng tao ay parang panaginip, ang lahat ng bagay sa mundo. Nakita ko ang kahulugan ng karma at kapalaran sa mga ito, at ito rin ang daan na kailangan kong tahakin upang maging immortal. Bubuksan ko na. Kiyang-kiyan, tiyak na ililigtas kita ni Papa. Kung sakaling si Long Chengzu ay hindi makuha ang gusto niya, patay si Mu Feng yun. Kuya Kai, ang galing mo talaga. Natural lang iyan. Paanong nangyari ito? Bakit napaka-misteryoso nito? Panginoon ng lungsod, umuulan. Kailangan ba nating umalis muna? Huwag kang mag-alala, titigil na rin agad ang ulan na ito. Ulan, tigil. Pinatigil niya ang ulan sa langit at totoong tumigil nga ang ulan. Panginoon Long, tingnan mo kung ano ang magandang bagay na nailabas mo. Sige. Anong tunog yon? Bakit may ganitong tunog? Ito ba ay? Nakalabas ng magandang bagay. Ano yan? Panginoon, bakit umitim ang buhok mo? Ito ay isang pambihirang ginseng baby na nabuo mula sa 10,000 taong ginseng at kayang bumuhay ng patay. Napakaswerte ko. Ligtas na ang aking anak. Panginoon, tumakas ang ginseng baby? Bakit kayo nakatunganga? Habulin ninyo. Panginoon, Hindi namin maabutan? Mga inutil. Ginoo, maaari mo ba akong tulungan ulit? Basag. Makakagising ang anak mo kapag ininom niya ito. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kiyan-kiyan, paparating na ang papa mo para iligtas ka. Puro kalokohan. Patay na ang tao. Paano pa mabubuhay ulit? Ano? Talagang nabuhay siyang muli. Sobrang kamangha-mangha talaga ang mahiwagang baul ng boss.
Kiang-kian, lumuhod ka at magbigay pugay sa ating tagapagligtas. Nangyari ito dahil sa sinseridad ng iyong ama. Dapat mo siyang pasalamatan. Salamat, Papa. Hay! Aking mahal na anak! Halos ikinamatay ko na sa takot. Ginoo, ang kabutihang loob ninyo ngayon ay babayaran ko sa pamamagitan ng pagdalaw sa inyo. Paalam. Kiang-kian, tayo na. Gaano man sila kadakilang tao, hindi sila makatatakas. Sa pag-ibig, pagkamuhi at pamamaalam sa mundo. Si City Lord Long ay may malasakit sa mamamayan. Tunay na ang kabutihan ay may gantimpala. Mga baul na yan, napakademonyo. Kung mapasa akin ang lahat ng yan, hindi ba ako na ang walang katumbas sa mundo? Ano na naman kaya ang binabalak ng dalawang ito? Ngayon, ang operasyon. Hanggang dito na lang. Teka muna. Teka lang. Lahat ng mga treasure box na ito sa mesa mo, kukunin ko. Sobrang sama ninyo sa amo. Tapos gusto pa ninyo? Pwede kang bumili. Pero 3 lang ang pwede mong bilhin. Paano kung sabihin kong itong lahat ng treasure box sa mesa ay bibilhin ko ngayon? Ang mga hindi sumusunod sa patakaran ay hindi magkakaroon ng treasure box habang buhay. Sinaga, 3 lang ang bibilhin ko. Kapag nakuha ko na ang martial arts, kung hindi mo ibebenta, kukunin ko sa iyo. Alin ang pipiliin mo? Ano ba naman ang kalibre ni Kuya Kai? Siyempre, bibilhin niya itong gintong treasure box. I-scan ang QR code para magbayad. Nakapagbayad ng 30,000 piso. Babe, papunta na ako. Bakit ito walang laman? Walang kinalaman sa akin kung ano man ang mabuksan diyan. Bakit wala pa ring laman? Mo Feng Yun, sinasadya mo ba ito? Naabot mo na ba ang karma sa lahat ng ginawa mong kasamaan? Sinasabi ko sa iyo, kung ang huling kahon ay walang laman pa rin, titiwalikin ko ang pwesto mo. Naniniwala ka ba? Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa mundo. Sa wakas, nakakuha ako ng kayamanan. Ito ang aklat ng sunflower. Batiin si Kuya Kai sa pagkakamit ng banal na sining. Boss, hindi tama ang kulog na ito. Buksan ang kambal na mata. Ang paglabas ng masamang sining ay hindi tinatanggap ng langit at lupa, kailangang sirain. Ang kidlat ng kapahamakan na ito ay para sa aklat ng sunflower. Nakakatakot ang kidlat na ito. Bababa ba ito? Anong kinatatakutan mo? Ito ang nagpapatunay na ang sikretong manual ng martial arts na ito ay mas pambihira pa kaysa sa ginseng doll na iyon. Ito ay ang aklat ng kayamanan ng sunflower. Bagaman walang katapusan ang kapangyarihan pagkatapos sanayin, kailangan mong maging dalisay. Kung hindi, magiging baligtad ang yin at yang mo. Huwag mo akong lokohin at gawing tanga dito. Narinig mo ba? Inggit ka lang kay Kuya Kai. Dahil nakakuha siya ng magandang bagay, hindi ba? Hindi ka naniniwala sa sinabi ng boss. Huwag kang magsisisi kung mapunta ka sa kapahamakan. Ngayon, tiyak na sasanayin ko ang martial arts na ito. Kapag natutunan ko na ang banal na sining na ito, lahat kayo ay kailangang sumunod sa akin. Kuya Kai, tumakbo ka! Hay salamat, may hustisya sa langit. Dapat kang hampasin ng kidlat, masamang tao. Kuya Kai, ayos ka lang ba? Wala bang problema talaga sa banal na sining na ito? Anong pinagsasabi mo dyan? Bumalik ka. Boss, nandito ka pa rin ba bukas? Kung nakatadhana, magkikita rin tayo. Isa talaga siyang mataas na tao. Sa wakas, may pera na akong pambayad sa utang. Sasabihin ko ang magandang balita na ito sa aking ina. Boss, pahabain niyo pa po sana ng ilang araw. Wala na po talagang pera ang pamilya namin. Umalis ka riyan. Tigilan mo ang kadaldalan. Kailangan mo akong bayaran ngayon. Nay, ayos ka lang ba? Bakit ka bumalik?
Ang ganda ng anak mo. Gamitin natin siyang pambayad. Hindi mo siya pwedeng kunin. Tumakbo ka na? Huwag kang mag-alala, Nay, may pera kami. Mag-swipe ang card. Ang yaman naman, kuya. Bayad na. Tara na mga bro. Pinaalis ko ba kayo? Hindi pa natin nababayaran ang pananakit niyo sa nanay ko. Hemp, lakas ng loob mong lumaban sa maliit mong katawan? Aray, masakit. Maawa ka, miss. Maawa ka. Kung muli kayong mang-aapi, sasaktan ko kayo sa tuwing makikita ko kayo. Umalis. Salamat sa boss at nakita ko siya. Kung hindi, baka binihag na nila ako ngayon. Sa wakas, natapos ko na ang unang kabanata. Kuya Kai, kung lumakas ka, huwag mo naman akong kalimutan. Huwag kang mag-alala, hindi ko malilimutan itong aking nakakaakit na diwata. Kung ganoon, dapat mo akong alagaan ng mabuti. Kuya Kai, bakit lumaki ang dibdib mo? Ha? Bakit lumaki ang dibdib ko? Bakit nag-iba rin ang boses mo? Bakit nagiba ang boses ko? Ay! Bakit humaba rin ng ganito ang mga kuko ko? Bagamat ang pagsasanay sa Kuihua Baodian ay may malaking kapangyarihan, kailangan itong itigil. Kung hindi, magiging baligtad ang yin at yang. Ito ba ang yin at yang na baligtad? Ah, Kuya Kai, baka naman itong divine technique ay gaya talaga ng napapanood sa TV, na habang pinagsasanay ay lalong nagiging babae? paano na ako haharap sa mga tao ngayon? Aray! Nagbebenta ng treasure box. Huwag mong palampasin, daanan mo na. Mga treasure box na naglalaman ng kakaibang bagay. Boss, sa wakas, natagpuan din kita. Ito ang kaibigan ko. Bumibili din siya ng treasure box. Tingnan ninyo kung alin ang kailangan ninyo. Liu Xue, ito ba ang tinatawag mong eksperto? Baka naman naloloko ka lang? Hindi napakagaling ng boss namin. Mu Feng yun. Iniisip mo bang magtatago ka lang dito at hindi kita mahahanap, ha? Bakit nandito rin sila? Daw ba? Ulihin mo sa akin, yang si Mu Feng yun. Masusunod, kuya. Lahat ng walang kinalaman? Umalis kayo? Mu Feng yun, naging ganyan si Brother Kai. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ito ay sarili niyang pinili. Anong kinatatakutan mo? Ito ang nagpapakita na ang secret manual na ito ay mas mahusay pa sa ginseng baby. Ito ang Kuihua Baodian. Bagamat walang katapusan ang lakas nito kapag sinasanay, kailangan mong huminto sa pagnanasa. Kung hindi, magbabago ang iyong pagkalalaki. Huwag mo akong balak na lokohin dito. Narinig mo ba? Tama, maliwanag na inggit ka lang kay Brother Kai dahil nakakuha siya ng magandang bagay. Wala akong pakialam. Mga tauhan, basagin ninyo lahat ang mga lumang gamit niya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Nagbabala na ang boss kahapon, hindi kayo nakinig. Ngayon ay sisisihin ninyo ang iba. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Umalis ka rin dyan. Kung hindi, isasama na kita sa pagbugbog. Hindi ko sila hahayaang gambalain ng boss. Gusto ninyo ng away. Halika, labanan ninyo akong lahat. May alam lang sa simpleng martial arts, malaki na bang bagay yan? Mas magaling ka ba rito? Bakit hindi ako makagalaw? Ako rin. Bakit hindi rin ako makakilos? Mu Feng yun, ikaw ba ang may kagagawan nito? Boss, salamat po sa pagligtas sa akin. Pakawalan mo kami agad. Chen King, huwag mo akong tutukan ang baril. Hindi na ako makagalaw? Dapat lang sa iyo yan. Sino ba kasing nagsabi sa inyong huwag respetuhin ang boss? Hala, ito ba ay isang estatwa? Mukhang totoo Ang lambot. Alisin niyo ang marumi niyong kamay sa akin. Sino ang nagsasalita? Itong estatwa. Aray nito, takbo. Mu Feng yun, bilisan mo at kalagan mo ako. Kayo ang naghanap ng inyong kinasapitan. Sino ba kasing nagsabi sa inyo na ganyanin ang boss?
Boss, kalagan mo na ako. Gusto ko rin silang makalaro. Salamat po, boss. Ang galing mo dahil may baril ka? Sige, barilin mo ako. Huwag kang masyadong magyabang. Pag nakakilos ako, ito na ang katapusan ninyo. Ikaw na babaeng baliw, naglakas loob kang saktan ako. Tingnan ko nga kung mas matigas ang dila mo o mas matigas ang mga buto mo. Ang sakit na ng mukha ko. Tama na ang pananakit. Ayaw mo nang magtapang-tapangan ngayon, ha? Akala ko pa naman ang tapang-tapang mo. Grabe, ang lupit ng babaeng to. Anong sinabi mo kanina? Gandang mandirigma, wala naman akong sinabi ah. Pero malinaw na narinig ko kanina. May isang lalaki na puro dakdak lang. Wala akong kinalaman diyan, babae ako. At ang palayaw pa niya ay scar pa nga. Wala naman palang kwenta. Nakakawalang gana ka, duwag. Boss, kailan ba sila pwedeng pakawalan? Hayaan mong manatili pa sila ng 1 oras. Buti na lang mabilis akong kumilos. Kung hindi, sinapit ko na rin ang hirap. Kung ganon, gusto kong bumili ng treasure chest. Tingin-tingin ka lang. Itong treasure chest na ito, bakit hindi ko pa to kailanman nakita? Ito ring babae ay bibili ng treasure chest. Kaige, mabilis. Tulungan mo ako. Ang taong ito ay walang iba kundi si Shen Kai. Ano? Ito si Shen Kai. Boss, side effect ba ito ng sunflower manual? Inutusan ko kayong guluhin si Mu Feng Yun at kayo ay nagdadahilan dito. Shen Xiao, na-paralyze niya kaming lahat. Kayong mga walang kwenta. Kaige, iligtas mo ako agad. Bakit ganyan ang itsura mo? Parang multo? Lahat ng ito ay gawa ng babaeng yun. Mu Feng Yun. Bilisan mo at pakawalan sila. Hoy, young Master Shen. Bakit ka parang bakla? Nagsusuot ka na ng damit pambabae. Wala kang pakialam. Ang boses mo rin ay ang lambot. Hindi kaya ngayon. Hindi ka na makatayo. Subukan mo lang ulitin yan sa akin. Ano? Gusto mo ng away? Sige, subukan mo. Aray. Aba, hindi kami nagkakalayo sa isa't isa. Ang laki na ng sinakripisyo ko, pero hindi ko pa rin siya matalo. Kuya Kai, nakabaon na sila sa katawan ko. Mag-isip ka na ng paraan para matanggal ang mga ito. Alisin mo na rin ang pinatago ni Young Master Shen sa amin. Ang sakit-sakit na ng turok. Sa wakas, makakakilos na ako. Sino man ang magtangkang sumira pa, mawawala na lang na parang bula. Hindi na po, hindi na talaga. Tara na, umalis na tayo. Huy, bumalik kayo rito. Kuya Kai, pakikuha mo naman ang lahat ng silver needles na ito. Umalis ka. Mu Feng Yun, ibalik mo ako sa dati. At kalilimutan na natin ang lahat ng samaan ng loob natin. Dahil nakapagdesisyon ka na, wala nang balikan. Mabuti pang manatili ka na lang na babae. Ay, ayoko maging babae. Kung maging babae si Kaije, ano na lang ang mangyayari sa natitirang bahagi ng buhay ko? Mu Feng Yun. Alang-alang sa matagal na nating pagsasama bilang mag-asawa, ibalik mo si Kaige sa dati. Ano naman ngayon? Sino ba ang may kasalanan na sa akin ka hindi nagbigay pansin sa loob ng mga taon na ito? Mas mabuti pa rin si Kaige sa akin. Simula ngayon, ang asawa mo at ang kumpanya ay magiging akin na lahat. Dati sinira mo ang buhay ng amo at ginawa mo siyang pulubi. Tapos ngayon, hahanapin mo ang pag-ibig mag-asawa? Gusto mo bang baliin ko ang mga binti mo? Umalis ka na agad. Huwag mong abalahin ang negosyo ko. Narinig mo ba? Mu Feng Yun, napakalalim ng iyong kakayahan. Kailangan kong lumakas. Maghintay ka lang. Mu Feng Yun, pagsisisihan mo ito. Tara, umalis na tayo.
Kumusta ang performance ko ngayon? Ha? Kung gayon, ang munting teknik mo sa pagpapahinto ng tao, maaari mo ba akong turuan? Iyan ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Isa na lang ang natitirang treasure box na bubuksan. Alin kaya ang bubuksan ko? Ito na lang. Ito ay isang bihirang treasure box. Ang halaga nito ay isang taong buhay. Ah, hindi maaari iyan. Napakahalaga ng buhay ko. Pero ang treasure box na binili gamit ang buhay, tiyak na mas maganda kaysa sa iba. Paghihirap at pagpapakasakit, mayroon kang pakinabang kung mayroon kang isinakripisyo. Bata pa ako, mabawasan man ng 1 taon sa buhay, ayos lang. Kukunin ko ang treasure box na ito. Binabati kita, host, nakabenta ka ng 900 at 99 na treasure box at nakuha mo ang Supreme Gold. Ito ang Nantiang Menbayujing. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga immortal. Sa wakas, makakaakyat na ba ako sa kalangitan? Kulang pa ba ng kaunti? Yun pala. Boss, ano po ang sinasabi ninyo? Mukhang ikaw na ang papalit sa akin. O, taong pinagpala, igagawad ko sa iyo ang isang bagong buhay. Liligiran mo ang 3 kaharian, hindi ka mapupuksa magpakailanman at mananatili kang walang hanggan. Simula ngayon, ikaw na ang bagong tagapag-ingat ng baul. Binabati kita sa pagiging bagong tagapag-ingat ng baul. Habang mas maraming baul ang naibebenta, mas lalo kang lalakas hanggang sa maging Panginoon ng Langit. Naiintindihan ko. Pagkatapos kong ibenta ang 1,000 treasure boxes, makakaalis na ako sa pagkakagapos at aakyat na para maging immortal. Boss, magandang balita po iyan. Nakakalungkot. Ngayong araw, ay hanggang dito na lang ang may kapalaran. Mukhang bukas na lang ulit. Ang pag-akyat sa kaharian ng mga immortal, napakagaling ni boss. Kailangan kong magpalakas ka agad. Isa, 10, 100, 1,000, 100 bilyong ginto, boss. Ang langit ay hindi magpapabaya sa taong may mabuting kalooban. Darating din ang swerte. Salamat, boss. Karapat-dapat ka diyan. Ibilin mo na agad sa bangko. Ngunit napakaraming ginto, hindi ligtas na mag-isa akong pumunta sa bangko. Boss, samahan mo ako, please. Sa lakas mo ngayon, walang gaanong tao sa mundong ito ang kayang talunin ka, hindi ba? May mga eksepsyon din naman. Samahan mo na ako. Sige na, sige na. Sige, sasamahan kita sa biyahe na yan. Mga sir, anong transaction po ang kailangan ninyong gawin? Ay, hindi ba't ikaw si Liu, ang campus queen namin? Ikaw pala. Bakit ka nandito? Hindi ba't abala ka sa 3 trabaho mo? Magdedeposito ako ng pera. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam? Ito ang pinakamalaking bangko sa Jiangcheng. At ito pa ang VIP room. Sa hitsura mong iyan, may pera ka ba, Dukha? Umalis ka na agad. Hindi ko inasahan na ganyan pa rin ang ugali mo pagkatapos ng maraming taon. Huwag mo akong sisihin kung ganoon. Dinala ko, 100 bilyong ginto. Pasensya na, boss. Ang lalaking ito, laging padalos-dalos. Liu Xue, paanong magkakaroon ka ng ganoon karaming ginto? Peke, siguradong peke iyan. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong iberipika. Liu Xue, tingnan natin kung paano kita ibubuking. Ang pulidad ng ginto ay 99.99%. Totoo pala talaga? Pwede na ba akong umalis ngayon? Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Siguradong ninakaw mo iyang ginto.
Tumawag ng gwardiya. Anong nangyayari? Hulihin niyo siya. Ninakaw niya ang gintong ito. Bakit niyo ako huhulihin? Dahil ninakaw mo ang gintong ito. Hindi ako. Nagdadahilan ka pa. Maging ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay walang bilyong ginto. Sinasabi mong iyo ito. Ang mga gintong ito ay nakuha ko sa treasure chest ng boss. Ako ang nagbigay sa kaniya ng gintong ito. Sa tingin ko ay hindi naman siya mukhang mayaman. Ano? Ikaw ang makapagbibigay sa kaniya ng bilyong gintong ito? Alam ko na. Magkasabot kayong dalawa, hindi ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang insultuhin ng boss? Naglakas loob kang saktan ako. Masamang balita. Pinuno. Anong nangyayari? Bakit ka natataranta? Naabutan ng gulo si Sir sa bangko. Ano? Siya, naluma at punit-punit ang damit. May bilyong ginto? Naglakas loob silang mang-api kay Sir. Papa, ang sama-sama nila. Huwag kang mag-alala, Kian-Kian. Aayusin na ni Papa ang masasamang tao. Ang pinakamabait talaga sa akin si Papa. Ang mang-api kay Sir ay parang nakikipag-away sa buong Jiangcheng. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol sa amo, hindi kita patatawarin. Dahil hindi kayo makatwiran, hindi ko na idedeposito ang gintong ito. Huwag kang aalis. Sinampal mo ako tapos aalis ka na lang? Hindi ganoon kadali. Bilisan ninyo. Pigilan ninyo siya. Huwag ninyong paalisin. Huwag kang gagalaw. Kukunin ko ang sarili kong gamit. Ano ang karapatan ninyong pigilan ako? Nahuli ka sa kasinungalingan mo kaya gusto mong tumakas, di ba? Tumahimik ka. Wala akong nilabag na batas. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Yumuko ka at hawakan ang ulo mo. Boss, pasensya na at nakita ninyo ang kahihiyan na ito. Yan ay walang iba kundi mga hamak na tao lamang. Dahil tinanggihan ninyo ang kabutihan, huwag ninyong sisihin kung maging matigas ako. Gusto pa niyang manakit. Bilisan ninyo at pigilan siya. Tigilan ninyo iyan. Ano ang ginagawa ninyo? Manager, bakit kayo nandito? Nabalitaan ko, ang Panginoon ng Dragon City ay nagpadala ng isang ginoo dito. Nakita ba ninyo siya? Boss, si Panginoon Longcheng ba ang naghahanap sa inyo? Ang taong hinahanap ni Panginoon Longcheng siya yon. Siya? Sir, huwag kayong maniwala sa kalokohan nila. Ninakaw nila ang 10 bilyong ginto. Si Panginoon Longcheng ay nandito para hulihin sila, di ba? Anong 10 bilyong ginto? Oo, nandoon mismo. Magaling. Naibsan mo ang malaking pagkalugi ni Panginoon Longcheng. Ay nako, dahil sa husay ninyong mamuno, sir. Dito ang bangko ng Jiangcheng. Ginoo, kayo ang aking tagapagligtas. Gusto ko talagang makita kung sino ang maglalakas loob na tumaliwas sa kanya. Kay lakas naman ng loob ninyong dalawa na magnakaw ng ginto ni Panginoon Longcheng. Ang gintong ito ay amin. Ganito na ang nangyari pero matigas pa rin ang ulo mo? Dakpin muna natin sila, huwag hayaang makatakas. Kayong dalawa, i-detain sila. Ay! Hi, sandali. Boss, maaari ko ba silang saktan? Kailangan ninyo ring anihin ang bunga ng inyong ginawa. Tigil. Nandyan na ang punong lungsod ng Dragon City. Bilisan ninyo at umatras. Nandyan ang punong lungsod ng Dragon City. Tingnan natin kung paano ka magiging matigas pa. Nandito na ang punong lungsod ng Dragon City. Kaya mo pa bang panatilihin ang mukha na iyan? Ikaw. Punong lungsod. Dumating kayo. Sino ka? Ako ang tagapangasiwa ng Jiangshan Bank. Mabuti na lang at hindi nasaktan ang Ginoo. Punong lungsod, ito ba ang hinahanap ninyo? Sino sa inyo ang nagpigil nitong kahon ng ginto? Narito na ang pagkakataon na magpabida. Sa wakas, ay napansin din ako ng punong lungsod. Napansin na ako. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Ako. Kami, mabuti na lang at nakita ko kaagad. Kung hindi, ay nakatakas na sila. Kung ganoon, dapat ko pa pala kayong pasalamatan. Ay, hindi. Iyon ang dapat naming gawin. Talagang dalawang tanga. Mabuti. Magaling ang inyong ginawa. Bakit pakiramdam ko ay galit yata si punong lungsod? Maraming ginto niya ang nawala. Hindi ba siya magagalit? Tumabi. Ginoo, ikinalulungkot ko na kayo ay nagulat. Hindi ko na kailangang kumilos para sa dalawang tanga na iyon.
Tingnan ko kung paano niya ito hahawakan. Ano? Magkakilala pala ang punong lungsod at ang mga ito? Hindi ko rin alam. Binibining Liu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Punong lungsod, nandito kami para magdeposito ng ginto. Sinadya nila akong pahirapan at tinawag pa kaming magnanakaw. Ako ang walang kakayahan sa pamamahala. Siguraduhin kong bibigyan nila kayo ng isang kasiyasyang paliwanag mamaya. Patay, parang nakagawa ako ng malaking problema. Patay, mukhang magsasara na ang bangko. Ang Jiangcheng Bank ay isang institusyong dayuhan. Ito ba ang paraan ninyo sa pagtrato sa mga mamamayan ng Jiangcheng? Manager, huwag niyo naman pong isisi sa akin lahat. Ano na ang gagawin natin? Sumagot ka. Siya po, kasalanan niya lahat. Hindi ko naman po kasalanan iyon. 3 trabaho ang pinapasukan niya sa isang araw. Paano ko malalaman na may bilyon-bilyon siyang ginto? Classmate, kasalanan mo naman talaga. Hindi ko naman sinasadyang pahirapan ka. Ang gusto ko lang ay ipahiya si Liu Xue. Pero ngayon, wala na akong trabaho. May tao ba riyan? Ang serbisyo ng Jiangcheng Bank ay hindi maayos. Nakakasira sa imahe ng Jiangcheng. Simula ngayon ay itataboy na ito palabas ng Jiangcheng. Wala na ang bangko. Tungkol naman sa inyong dalawa dahil sa inyong pag-abuso at maling pagdemanda sa customer. Lahat ay ipoproseso alinsunod sa batas ng Jiangcheng. Tapos na ako. Tapos na tayong lahat. Dalhin sila, dalhin! Ginoo, Ginang, masaya ba kayo sa naging resolusyon? Ginoo, lubos kaming masaya. Mabuti naman. Pagkatapos mapatay ang Ginoo, hindi na siya muling lumapit sa sinumang babae ng ganito. Si Liu Xue ay kakaibang tao talaga. Pero, nasayang nila ang maraming oras ko. Kaya bukas ko na lang maiideposito ang ginto. Huwag na kayong maghintay, wag na, Butler. Maaari na itong asikasuhin ngayon. Bilisan ninyo ang pag-asikaso. Sandali lang. Naayos na. Ginang Liu, tingnan mo ito. Kung na-credit na ba ito? Na-credit na. Napakadami ng zero. Pakiramdam ko hindi ko ito mauubos sa buong buhay ko. Maraming salamat, Panginoong Lungsod Long. Ito ang nararapat kong gawin. Ay, teka. Ito ang calling card ko. Kung kailangan mo, pwede mo akong tawagan anumang oras. Sige, aalis na ako. Huwag ko na kayong gambalain. Paalam, Panginoong Lungsod Long. Sapat na ang perang iyan para mabuhay ka ng maayos. Ano ang plano mo sa hinaharap? Matagal ko nang napag-isipan. Gusto kong gamitin ang perang ito para bilhin ang pangkat Jiangshan. Chen Qingqing, naglakas loob kang traidorin ako? Ano ngayon? Sino ang may kasalanan at hindi mo ako pinansin sa loob ng maraming taon? Mas mabuti sa akin si Kuya Kai. Mula ngayon, ang asawa at kumpanya mo ay magiging akin na lahat. Kuya Yon, sobra ka talagang napakabuti sa akin. Hayop ka. Sayang at itinaguyod pa kitang noong una. Ang nagwagi ang magtatakda. Hindi ba't ikaw ang nagturo niyan? Talaga namang nabubulagan ako. At hinayaan ko kayong manatili sa tabi ko ng matagal. Kuya Kai, huwag mo na siyang kausapin. Siya, kung ganoon, magpaalam na. Hindi na kita ihahatid. Mula ngayon, ang 10 bilyong ari-arian ng Jiangshan Group ay akin na. Mabuti pa ngang ganoon ang mangyari sa Jiangshan Group dahil ako naman ang nagtatag nito upang hindi na mapabagsak ng dalawang iyon ang kumpanya. Mahusay ang paningin mo. Maganda ang paningin mo. Ang grupo ng Jiangshan ay may mahusay na asset. Isa itong magandang pagpipilian. Hindi ako gustong mamuhunan. Gusto ko itong bilhin at ibigay sa'yo. Ang kayamanan ay isa ng hindi mahalagang bagay para sa akin. Alam ko, pero ito ang laman ng puso ko. Kung wala ka, matagal na akong nahuli ng mga basagulero, kaya dapat mo itong tanggapin. Hindi ako interesado sa pera. Hindi interesado sa pera? Kung ganoon, sa akin kaya? Boss, hindi ako susuko.
Hello, Ginoong Long. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong bilhin ang grupo ng Jiangshan. Kuya Kai, hindi ka na pwedeng mag-ensayo pa. Hindi. Para makaganti, dapat akong lumakas. Kapag nagpatuloy ka pa, magiging babae ka na. Umalis ka sa harapan ko. Hoy, young Master Shen. Bakit ka parang bakla? Nakasuot pa ng damit babae. May pakialam ka ba? Ang lambot din ng boses mo. Baka ngayon, hindi ka na makatayo. Subukan mo pang magsalita ng ganyan sa akin. Oh, bakit? Gusto mo ng away? Mufeng yun. Ibahin mo ako pabalik sa dati at kalimutan na natin ang lahat ng hidwaan. Nang gumawa ka na ng desisyon, wala nang balikan. Mabuti pang maging babae ka na lang. Ay naku, ayaw kong maging babae. Pero para lang makaganti, ano ang masama kung maging babae ako? Para makaganti, ano ang masama kung maging babae ako? Kai, Huwag ka nang umiyak, magsalita ka na. babalakin ni Liu Xue na bilhin ang grupo. Ano? Mufeng yun, hindi pa tayo tapos. Ginang Liu, ang Jiangshan Group ay nabili na. Ito ang mga dokumento, pakitingnan. Maraming salamat, Panginoong Lungsodlong. Wala iyon. Nga pala, ito si Kalihim Wang, dating kalihim ng boss. Kumusta po, Ginang Liu? Kung tao ka ng amo, manatili ka at tulungan mo akong patakbuhin ang grupo. Masusunod, President Liu. Mas maayos na ang kalagayan natin ngayon. Gusto kitang bigyan ng mas malaking bahay. Ate, Dumating na kayo. Umupo kayo, dali. Xiaoshu, halos mapudpod na ang mga paako sa pag-asikaso sa'yo. Anong bagay? Hindi ka na bata, dapat ka nang mag-asawa. Maganda naman ang binatang kapitbahay natin. Ipakasal mo si Xiaoxue sa kanya. Tingnan mo, mukha niyang parisukat. Sa unang tingin pa lang, halatang marunong mamuhay ng maayos. Mukhang okay naman, pero ang kasal, kailangan pa rin si Zhao Shui ang magdesisyon. Ay naku, ang kasal ay nasa pasya ng magulang at tagapamagitan napakagandang kasalan ito. Bilisan mo at ayusin na agad ito. Kung ganito kaganda ang mga kondisyon, bakit hindi na lang ang anak mong babae ang ipakasal mo sa kanya? Ang anak kong babae ay tiyak na mag-aasawa sa mayamang pamilya. May lakas ka bang ihambing ang sarili mo sa kanya? Xiaoxue, para sa ikabubuti mo lang naman kami. Lumayas kayo. Ano? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Pinagmumura niya ako. Alam kaya niya na tumanggap ako ng pera mula sa pamilya ng may cerebral palsy. Xiaoxue, kami ay mga nakatatanda mo. Bakit ka basta na lang nagmumura? Ang tinatawag ninyong kamag-anak ay ang mga taong gusto akong ipakasal sa isang may cerebral palsy. Ha? Bakit may cerebral palsy pala? Naku, patay paano niya nalaman? Buti na lang si Sekretarya Wang nang maaga ang tumulong sa akin na mag-imbestiga. Ano bang nangyayari sa pinsan niyang tito? Sa kalagayan ni Xiaoxu, malaking bagay na kung may magpakasal pa sa kanya. Oo nga. Paano niyo nagawang ganyan? Lumayas kayo agad. Pinapaalis mo kami kahit hindi pa nailalabas ang mga ulam. Gusto niyo pang kumain, layas. Huwag na kayong babalik. Ma, huwag kang magalit. Simula ngayon, hindi na tayo makikisalamuha sa ganitong kamag-anak. Boss Liu, nabalitaan ng lahat ng matataas na tao sa Jiangcheng na nagpalit ng may-ari ang Jiangshan Group at gustong-gusto po nilang bumisita. Maghanda ng isang salusalo ngayong gabi na mismo. Masusunod. Magbenta ng mga treasure box. Mga treasure box na naglalaman ng pambihirang kayamanan. Huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito. Boss, nandito na naman ako. Ang ganda, bagay na bagay sa iyo iyan. Salamat po sa papuri, boss. Tungkol sa kumpanya na sinabi ko sa iyo kahapon, ano na ang napagdesisyunan mo? Pagkatapos kong maibenta ang huling treasure box, aakyat na ako. Hayaan mong iyon na lang ang kumpanya. Aakyat? Kung ganoon, makikita pa ba kita? Huwag kang mag-alala, kung iyon ang tadhana, magkikita tayo muli.
Makakabili pa ba ako ng treasure box? Gusto kong ako ang iyong huling customer. Si, Talaga? pero kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Ito ay isang pambihirang treasure box. Ang pagbili nito ay mangangailangan ng 10 taon ng buhay, at sa 1 taon ay babagsak ang kamalasan. Sumpa? Maaaring ito ay isang serye ng kasawian. Maaari ring isang matinding pagdurusa sa lamig o kaya'y pagkasunog sa apoy. Gusto mo pa bang bilhin? Sinabi mo na kung may isasakripisyo ay may makukuha. Ang treasure box na ito, bili ko na. Gusto kong makipagnegosasyon sa iyo. Sabihin mo. Gusto kong samahan mo ako sa salo-salo ngayong gabi upang masaksihan mo akong maging bagong may-ari ng Jiangshan Group. Maaari ba? Siya. Kung gayon, ang 10 taon ng buhay na ito, kunin mo na. Gutom na gutom ka ba? Kainin mo ito. May gagawin pa ako kaya aalis na ako. Hindi ako nagbabalak na mamuhunan. Gusto ko itong bilhin at ibigay sa iyo. Ang kayamanan ay hindi na mahalaga sa akin. Alam ko, pero ito ang kalooban ko. Kung wala ka. Matagal na akong nahuli ng mga basag ulero, kaya dapat mo itong tanggapin. Napakabait niya. Ngunit kailangan niya itong pagdaanan. Talagang malaki ang epekto ng pagkawala ng 10 taon ng buhay. Boss, maaari ko na bang buksan itong treasure box? Pwede. Ano kaya ang nasa loob nito? Batiin ang host sa pagbebenta ng 1,000 treasure boxes, nakakuha ng kapangyarihan ng banal na daan. Oh, taong may kapalaran. Nagkita tayong muli. Maraming salamat sa iyong tulong, kaibigan, para magkaroon ako ng pagkakataong umakyat. Salamat sa iyong tulong, kaibigan, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong umakyat sa langit. Parte iyan ng tadhana, kaya sumama ka na sa akin. Sandali. Mayroon pa akong pangako sa mundo ng mga mortal na hindi ko pa nagagawa. Magkita tayo muli pagkatapos kong tuparin iyon. Si. Ang utos ng banal na dalaga. Ang utos ng banal na dalaga ay ang pangunahing mahiwagang armas ni Xuan Nu. Ang may hawak nito ay ang pagbabalik ni Xuan Nu. Kaya niyang magpatawag ng hangin at ulan, magpaalis ng mga halimaw at demonyo, mag-utos sa lahat ng nilalang at pasunurin ang lahat. Ganoon ba siya kalakas? Ngunit kailangan mong kolektahin ang 3 banal na armas upang maibalik ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Xuan Nu ay dapat ipaalam sa lahat ng tao sa mundo. Ang lakas ng dragon ay umaabot sa langit. Nagkakaisa ang sangkalupaan, pinagpala ng langit ang dakilang siya, mayroon ngang isang nilalang na umakyat sa pagka-immortal. Kagagaling ko lang sa pagkadulas. Masakit pa ba? Papa, ano po ito? Ito ba ay ang banal na talim ng langit na Xuan? Ito ang sagradong sandata ng tagapagtanggol ng pamilya Long. Mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko. Ang galing! Papa, tingnan mo, gumagalaw. Ano? Ginising ang banal na talim? Ibig sabihin nito, paparating na ang mahal na Diyosa ng Xuan. May tao. Panginoon ng lungsod. Ihanda agad ang sasakyan. Samahan ninyo ako upang batiin ang mahal na Diyosa ng Xuan. Masusunod. Kalihim Yang, anuman ang mangyari, ang proyektong ito ng Commercial Plaza, kailangan nating makuha. CEO Lin, hindi maganda ang balita. Ang banal na kalabasan ng Ruyi ay nagbigay ng reaksyon. Sa wakas, nagbigay ng reaksyon ang banal na kalabasan ng Ruyi. Ang mahal na Diyosa ng Xuan, na namamahala sa matematika at mahika, nagpapalayas ng kasamaan at nagwawasak ng mga demonyo, nagpoprotekta sa bansa, at nagbibigay ng kapayapaan sa sangkatauhan. Sumusumpa akong susunod sa kanya hanggang kamatayan. Ngayong paparating na ang mahal na Diyosa ng Xuan, ihahandog ko ang pinakamarangal na regalo para sa pagbati. Lahat sumunod sa akin. Panginoon, ang banal na aklat na walang sulat ay nagbigay ng reaksyon. Ano? Totoo ang alamat. Ang mahal na Diyosa ng Xuan dumating na sa mundo. Pagkatapos ng 1,000 taon.
Nagpakita muli ang mahal na diyosa ng Xuan sa mundo. Tiyak na ako, bilang Marquez, ay tutulong sa mahal na diyosa. May tao, buksan ninyo ito para sa akin. May tao, paparating na ang mahal na diyosa ng Xuan. Samahan ninyo ako para salubungin siya. Kung ganun, boss, maaari na ba tayong umalis ngayon? Boss, ito na ba ang pakiramdam ng pagiging immortal? Ibinababa ang lahat ng alalahanin sa mundo. Sagana sa espiritual na enerhiya at lahat ay mga nagsasanay. Kung ganon, magiging immortal din ba ako? Lahat ay nakasalalay sa pagkakataon. Tingnan mo yung lalaking yan, napakawalang hiya talaga. Bakit nandito si Mu Feng yun? Siguro inimbitahan siya ng bagong chairman. Naku, Diyos ko, naghihirap na nga siya, pero hindi ko inasahan, may kasama pa ring magandang babae. Napakahusay mong magtipid sa pag-host ng piging. Boss, tingnan mo. Ito ang piging na plano ko para sa grupo. Pangunahin itong makakatipid. Dapat marunong tayong magtipid at maging praktikal. Ginang Liu, dito po kayo. Tingnan mo, andito rin ang nanay niya. Naku po. Xiao Wang, ito ang banquet ng anak ko. Opo, tita. Mr. Mu, Miss Liu, Ma. Palabasin mo sila. masusunod Miss Liu. Kayong dalawa, umalis kayo. Nakakainis talaga. Tara na. Tara na. Ma, may pera na tayo ngayon. Aalagaan na kita simula ngayon. Mabuti. Nagtagumpay na si Xiao Xue. Ma, ito ang boss na sinasabi ko. Ang lahat ng meron ako ay galing sa kanya. Maraming salamat talaga. Kayo ang dakilang tagapagligtas ng aming pamilya. Ito ay dahil sa kanyang pagkakataon. Masyado naman kayong mapagkumbaba. Boss, kasal na po ba kayo? Ano po ang tingin niyo sa anak kong si Xiao Xue? Napakabuti niya pero... Ma, ikaw talaga ang nakakakilala sa akin. Anak, hanggang dito lang ang kaya kong itulong sa'yo. Ma. Bakit kayo nandito? Bakit kayo dumating? Uy, bakit kayo nandito? Bakit kayo na naman ang nakita namin dito? Nakakabwisit. Bakit kayo dumating? Ito ay ang banquet ng chairman ng Jiangshan Group. Empleyado ako ng grupo, kaya siyempre pupwede akong pumunta. Pero kayo, ang mga nandito ngayon ay pawang mga sikat sa Jiangcheng. Paano kayong mga pulubi nakapasok dito? Umalis na kayo. Umalis na. Ikaw. Xiao Xue, huwag kang padalos-dalos. Ito ba ang nobyo mo? Anong pakialam nyo? Ibig sabihin, tama ako. Mr. Mu, bakit ka nandito? Sino ba itong dakilang tao? Siya ang dating chairman ng Jiangshan Group at siya rin ang nagtatag ng Jiangshan Group. Mukhang guwapo at may kakayahan ang binatilyo na ito. Napakatalino nga niya base sa sinabi niya. Pero ngayon ay wala na siyang pera. Mas mahirap pa sa pamilya nila. Normal lang na mabigo ang mga kabataan sa pagnenegosyo. Aba, isa lang pala siyang pulubing walang pera at kapangyarihan. Itong taong ito, itinuturing mo pa rin siyang mahalaga? May pagkakaiba ang immortal na tao at hindi maaaring hamunin ang kapangyarihan ng Diyos. Mukhang ayaw makialam ng boss sa kanila. Ang boss ay kagalang-galang na immortal. Paanong hahamakin ninyo siya? Immortal daw? Ikaw, isa kang immortal na pulubi, di ba? Ikaw ay nagpapanggap na Diyos. Iniisip mo talagang isa kang Diyos? Isa ka lang naman galing sa pagiging pulubi. Anong nangyari? Ang sakit ng labi ko. Ito ay kaparusahan ng langit dahil sa pag-insulto ninyo sa boss. Hindi ako makakadalo sa salusalo ni Liu Xue ngayong gabi. Kailangan ko siyang abisuhan. Natagpuan na, nasa Grand Hotel. Naiintindihan ko. Panginoong Lungsod, natagpuan na namin si Lady Xuannu. Nasaan siya?
Nasa Shengshi Hotel po. Shengshi Hotel? Hindi ba't doon gaganapin ang party ni Liu Xue? Sakto! Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras. Tara na! Masusunod. Sana ay pagpalain ako para ako ang unang makakita kay Xuannu Daren. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa wakas ay nakabalik na si Xuannu Daren. Ihahandog ko ang 6 na pinakamahusay na kayamanan, tiyak na ikalulugod ito ni Xuannu Daren. Ngayon, ako, bilang kinatawan ng pamilya Lin, ay maghahandog ng pinakamataas na paggalang kay Xuannu Daren. Ano po ang nangyayari, Tio? Pumunta ka agad sa Shengshi Hotel dahil bumaba na ang mahal na Xuannu at matutulungan kanyang bumalik sa normal. Ano? Talaga po? Tandaan mo, huwag mo kailanman gagalitin ang mahal na Xuannu. Naiintindihan mo ba? Opo, alam ko na. Kuya Kai, wala na ang grupo. Bakit ka pa masaya? May pagkakataon akong maging lalaki ulit. Ano? Tara na. Pupunta tayo ngayon sa Shengshi Hotel. Hanapin ang mahal na Xuannu. Bilisan mo. Mabuti nga sa inyo. Sino ang nagsabi sa inyo na magsalita ng ganyan tungkol sa boss sa likod niya? Ikaw ba ang may gawa nito? Ito ay parusa ng langit. Kung muli kayong magpapakita ng kawalang galang sa boss, magiging mas malala ang kahihinatnan. Huwag mo siyang pakinggan. Masakit lang talaga ang ngipin ko. Bagamat mga nakatatanda kayo, paano nyo ako trinato noon? Maliit na Xue, pagod na ako sa kakatulong sa iyo. Anong tulong? Ikaw ay nasa tamang edad na at dapat ka nang magpakasal. Ito ay desisyon ng mga magulang at napakaganda nitong pagkakataon, kaya ituloy mo na ito. Kung ganoon kakaganda ang kondisyon, bakit hindi na lang ang anak mo ang magpakasal? Dahil ang anak ko ay magpapakasal sa isang mayaman, may karapatan ka bang ipantay sa kanya? Xiao Xue, ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Umalis kayo. Xiao Xue, mas nakatatanda kami sa iyo. Paano mo kami basta-basta sisigawan? Ang sinasabi mong kamag-anak ay ang pilitin akong magpakasal sa isang may mental disability. Sa sitwasyon mo, Xiao Xue, malaking swerte na kung may makakapag-asawa sa iyo. Tama. Paano nyo nagagawa ito? Umalis kayo. Layaso. Hindi pa kami nakakakain. Pinapaalis mo na kami? Gusto mo pang kumain? Umalis na kayo. Huwag na kayong bumalik. Kahit ganyan na, matigas pa rin ang ulo? Magsasakit ka. Kami ang mas nakatatanda. Ayusin mo ang pag-uugali mo. Huwag mo na siyang kausapin. Security, paalisin mo na sila. Security, may nanggugulo dito. Paalisin ako? May karapatan ba kayo? Kayo ang dapat umalis. Bakit mo kami pinapaalis? Dahil ang Jiangshan Group ay binili ko na. Ano? Siya ba talaga ang chairman ng Jiangshan Group? Naku, hindi ko alam. Ang alam ko lang, lalaki ang chairman ng Jiangshan Group. Gitnang antas lang ako sa grupo, wala akong karapatang makita ang bagong chairman. Nagsisinungaling ka. Ang asawa ko ay nasa gitnang antas ng grupo. Kung ikaw talaga ang chairman, paanong hindi kanya kilala? Ang Jiangshan Group ay may market value na daan-daang bilyon. Ang pagkakakilanlan ng chairman, napakarespetado. Balita ko maging ang Panginoon ng Longcheng ay nagpapakita ng respeto. Anong ibig mong sabihin? Hindi sigurado na si Liu Xue ang chairman, napakabata niya, paano niya magagawa iyon? Kung magpapanggap ka pang bagong chairman at kumalat ang balitang ito, wala kang puwang sa Jiangcheng. Mahirap ka na nga, nagpapanggap ka pa para lang sa pagpapakita. Liu Xue, nakakainis ka talaga. Xiao Xue, totoo ba ang sinasabi niya? Ma, huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila. Ako talaga ang chairman ng Jiangshan Group. Naniniwala akong kaya niya itong hawakan. Hindi muna ako makikialam. Hanggang ngayon ay nagpapakatanga ka pa rin. Ito ang anak na pinalaki mo. Nakakahiya. Paano ako nagkaroon ng kamag-anak na tulad mo? Nagpapanggap siyang chairman. Ito ay krimen na may parusang kamatayan. Magkamag-anak tayo. Siguradong madadamay tayo. Naku, anong gagawin natin? Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi ako madamay. Sana hindi na lang ako nagpakasal sa pamilya mo. Ngayon madadamay pa ako. May naisip ako. May ideya na ako. Anong masamang balak na naman ang iniisip niya?
Kung sasaktan mo ang anak ko, lalabanan kita. Nandito tayong lahat, saksihan ninyo ito ngayon. Simula ngayon, ang pamilya namin. At kayo, putol na ang lahat ng ugnayan. Ano? May pag-usapan tayo ng maayos. Uy, wala na tayong relasyon ah. Ano na lang ang gagawin ko? Ang maputol ang relasyon na ito, kabutihan pa iyan. Sino ka para makialam? Ang problema sa pamilya namin, may karapatan ka pa bang magsalita? Anong nangyayari? Kapag inapin niyo pa si Liu Shu, sisiguraduhin kong maglalaho kayo. Masakit ang ngipin ko. Xiao Shui, kamag-anak natin sila. Masama kapag nag-away tayo. Ma, tama ang sinasabi ng boss. Nung mahirap tayo, hindi nila tayo tinulungan kahit minsan. Tama ang sinabi ni Xiao Shui. Nung naghihirap tayo, pinagtatawanan lang nila tayo. Sa loob ng maraming taon na laging pinipigilan ng asawa, totoong hindi ako nakatulong. Anong nangyayari ngayon? Gusto kong magalit pero hindi ko magawa. Ngayon, ako na ang chairperson ng Jiangshan Group. Huwag na rin nilang subukang pagsamantalahan kami. Ang ganitong klase ng kamag-anak ay mas mabuting huwag na lang. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa amin? Sino bang may gustong makipag-ugnayan sa inyo? Tama ka. Ako ang matandang naguluhan. Kung puputulin ng malinis. Tanggal ka na sa trabaho. Anong karapatan mong tanggalin ako? Manloloko ka. Talagang nagpapanggap kang chairperson ka. Ang totoo ay hindi magiging huwad, at ang huwad ay hindi magiging totoo. Bakit ko kailangang mag-arte para sa inyo? Tatawagan ko ang mga matataas na ehekutibo ng grupo, isasumbong ko kayo. Hindi kayo makakatakas. Maghintay kayo at magsisisi. Sino ang isusumbong mo? Sino ito? Siya ang bagong kalihim ng tagapangulo. Nakita ko siya sa grupo kahapon. Tapos na kayo. Hintayin niyo ang galit niya. Dahil gusto mong magdala ng gulo sa sarili mo, ito ay kagagawan mo. Nagsinungaling ba talaga si Xiao Shui? Ano man ang mangyari, hindi namin papayagan na masaktan ang aming Xiao Shui. Kalihim Wang, gusto kong magsumbong. Sino ang gusto mong isumbong? Gusto ko siyang isumbong. Dahil nagpapanggap siyang tagapangulo ng grupo, sa pagkakataong ito, huwag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako dahil tapos na kayo. Kalihim Wang, bilisan mo, arestuhin mo sila, pati na rin si Mu Fengyun. Ang tapang mo! Boss Liu, huli na ako. Pasensya na kung nabigla kayo. Kalihim Wang, baka nagkamali ka. Hindi nyo pa alam, di ba? Siya, si Liu Shui, ang bagong tagapangulo ng Jiangshan Group. Ano? Siya ang tagapangulo ng grupo. Hindi, imposible. Ang hirap ng pamilya niya, paano siya magiging bagong tagapangulo? Kalihim Wang, nagkamali ka ba? Hindi ba lalaki ang tagapangulo? Ang pag-insulto sa tagapangulo sa publiko. Ano ang parusa? Hay naku, paano ko nagawa ang ganoon katangang bagay? Kailangan ko pa talagang putol ng ugnayan sa isang kamag-anak na may bilyong-bilyong halaga. Nandyan pala kayong lahat? Ngayon, kayo ang magiging saksi simula ngayon. Ang aming pamilya ay putol na ang lahat ng koneksiyon sa inyo. Kailangan kong bawiin ang ugnayan namin. Mahal, pasensiya na, pero kailangan mong magsakripisyo. Xiao Shui, nagbibiro lang ako kanina. Kami ay magkamag-anak. Dramatikong pagsasakripisyo sa sarili. Gagamitin mo ang taktikang iyan para bawiin ang ugnayan? Huwag kang mangarap. Isang walang kwentang taong nagpapapansin. Nakakatuwa. Tumahimik ka sa iyong pangit na mukha. Nandidiri ako sa iyo. Patay, hindi gumana ang taktikang ito. Nahuli ako. Dapat sana ay naging kalmado at madali lang ang lahat, pero ikaw ang may gawa niyan. O ang daming tao dito, ang ingay. Huwag mong titigaan ang mga mata ni Shen Kai. Ito lalong nagiging babae si Shen Kai. Nagpapakita ng labis na pagkahumaling at lalong lumalalim sa kanyang sariling ilusyon. Hindi kayo tinatanggap dito. Umalis kayo. Ikaw? Nangangahas kang utusan ako. Mamatay ka na. Hindi ko kaya. Nahihilo ako. Naapektuhan si Kalihim Wang. Mukhang tumaas ang kapangyarihan ni Shen Kai. Mukhang sinaktan na ni Shen Kai ang sarili niya. Kailangan kong protektahan si Liu Shui. Lalo kang lumalakas. Ganoon din ikaw. Ngunit kung gusto mong bawiin ang grupo, wala ka ng kakayahan. Isang Jiangshan Group lang iyon. Ayoko na diyan.
Nandito kami para hanapin ang mahal na dalagang diwata. Mukhang hindi pa nila alam na si Liu Xue ang dalagang diwata. Ang utos ng dalagang diwata. Ang utos ng dalagang diwata ay ang pinakaimportanteng kasangkapan ng dalagang diwata. Ang may hawak nito ay ang muling pagkakatawang tao ng dalagang diwata na kayang magpabago ng panahon, magpaalis ng demonyo at masasamang espiritu, mag-utos sa lahat, at lahat ay susunod. Ganoon ba siya kalakas? Mukhang ang pagkakakilanlan na nakuha sa pagpapalit ng 10 taong buhay ay mayroong napakalaking pang-akit. Nakakuha kami ng balita na nandito ang mahal na dalagang diwata. Magpakita ka na. Pakiusap, lumabas na po kayo, mahal na dalagang diwata. Hinihiling ninyo akong magpakita ngunit hindi man lang lumuluhod, napakawalang galang naman. Magpakita ka na. Bakit walang reaksyon? Mapagkakatiwalaan ba ang balita mo? Tiyak na mapagkakatiwalaan. Ang mga tao mula sa 3 malalaking pamilya, papunta na rito. Kaya pala kayo narito, ay para hanapin ang mahal na diwata. Hindi siya pumayag na tulungan ako. Ngunit ang mahal na diwata ay may walang katapusang kapangyarihan. Tiyak na matutulungan niya akong maalis ang masamang epekto ng aklat ng kapangyarihan. Para sa paghihiganti. Ano ang masama kung maging babae? Ang mga kapangyarihan ay hindi mahalaga. Ang kaligayahan ng pagiging lalaki ang pinakamahalaga. Ang tagal na naming naghintay, kailangan nating pabalikin si Kuya Kai sa dati. Kung hindi, aalis ako kasama si Ginoong Lee sa tabi. Umuwi ka na, hindi ka niya tutulungan. Sino ka ba sa tingin mo? May karapatan ka bang magdesisyon para sa mahal na diwata? Ako. Ako ang mahal na diwata na hinahanap ninyo. Ano? Dahil ako si Ang Xuannu. Hindi ito posibleng mangyari. Nabaliw na yata ang bagong chairperson. Naglakas loob siyang sabihin na siya si ang dakilang Xuannu. Oo nga, pati iyang mga ganyang salita. Naglakas loob siyang banggitin. Mukhang kapag nalaman na ng lahat ang totoo, magkakaroon ng kaguluhan. Chairperson na naman. At ngayon, ang dakilang Xuannu pa. Ano ba ang pinagdaanan ng anak ko nitong mga nakaraang araw? Kung siya ang chairperson, napakahirap na ng kalalagyan natin. At kung siya pa si ang dakilang Xuannu, edi wala na tayong pag-asa. Ang anak ko, siya pala ang alamat na si ang dakilang Xuannu. Ate, huwag mo siyang pakinggan. Naglolo ko lang yan. Siya si ang dakilang Xuannu. Paano niya ito basta-basta mapapangalanan? Liu Xue, naglakas loob kang magpanggap na ikaw si ang dakilang Xuannu. Kung magalit si ang dakilang Xuannu, kaya mo bang panagutan? Ako, si Liu Xue, ay hindi nagsisinungaling. At lalong hindi ko kailangang magpanggap na sino man. Kung sinabi kong ako talaga. Tama na! Ngayon pa, nagmamalaki ka pa rin. Kuya Kai, turuan mo siya ng leksyon. Kapag nagalit natin si ang dakilang Xuannu, mas malaki ang problema. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang parusa sa pagpapanggap bilang si ang dakilang Xuannu. Nalapit na ang sagradong sandata. Maaari na itong tawagin. Hindi ka pa rin natututo. Tingnan mo ito. Ano ito? Ano yon? Ano yan? Kung siya talaga ang Xuannu, hindi na ako makakabalik sa dati. Ang utos ni Xuannu na hawak niya. Kung totoo yan, tapos na tayo. Mukhang natakot si Shen Kai. Kung alam mo lang na mangyayari ito, bakit mo pa sinimulan? Ibig sabihin, ito ang utos ni Xuannu. Bumalik na ang sagradong sandata sa lugar nito. Bumalik. Anong nangyayari? Hindi pa ba ito ang tamang oras? Ang laki ng ginagawang eksena, talagang akala niya isa siyang Xuannu. Hindi mo siguro iniisip na ang hawak mo ay totoong utos ni Xuannu, no? Konti na lang, naniwala na ako. Akala ko talaga namang lilipad dito ang sagradong sandata. Huwag ka nang gumawa ng gulo, Xuannu. Hindi porket may pera ka, pwede ka nang magpanggap. Bilisan mo na. Huwag ka nang magpakita ng kahihiyan dito. Naniniwala ako kay Xiao Xue. Imulat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo kung ano talaga ang pagkatao ko. Narito na. Ang galing ng pakiramdam, bigla akong gumaan. Ang Xuannu ay bumalik sa pwesto niya. Nakapwesto na ang Xuan NV. Xiao Xue. Magaling. Mayroong kang dating. Paggalang sa Diyos ang Xuan NV. Xiao Xue, mayroon pa bang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa iyo? Ang pamilya Lauliu namin, naglabas pala ng isang Xuan Nambi. Naging tiyahin pala ako ng Xuan NV. Sa ganitong dating, mukhang talagang Xuan NV si Liu Xue. Hindi, paniguradong nagmamagic lang siya. Hindi siya ang Xuan NV. Nanaginip lang ako. Ang pamangkin ko ay ang Diyosang Xuan NV. Nagpakilala pala ako ng taong may cerebral palsy sa Diyosang Xuan NV. Ang anak ko ay talagang ang Diyosang Xuan NV. Ngayon mayroon pa ba kayong sasabihin? Paanong naging Xuan NV ka? Kung siya ang Xuan NV, hindi na ba ako makakabalik sa dati?
Peke, paniguradong ang lalaking si Mu Feng Yun ay nagpapanggap lang at nanggugulo. Nasa harap niyo na ang katotohanan, pero hindi niyo pa rin aaminin. Kung nagpapanggap lang ako, paano ipapaliwanag ang sagradong sandata? Na ito sa kamay ko. Parating pa lang ang 3 sagradong sandata, peke lahat ng hawak mo. Nililin lang mo lang kami gamit ang mga peke. Mamatay na, pero nagmamatigas pa rin. Katangahan. Sino ang nangistorbo sa Diyos ang Xuan Envy? Kaige, dumating na ang iyong tiyuhin. Ang tunay mong anyo, malapit ng mabunyag. Sino man ang umaapi sa mahal na Xuan Nu, papatayin ng walang awa. Sino sa inyo ang tatayo? Kayo, Shen Kai, kahit pamangkin kita. Ngunit, kung mangangahas kang apihin ang mahal na Xuan Nu, ako ay hinding-hindi magpapatawad. Ito ba si Shenkai? Bakit mukha siyang hindi babae at hindi rin lalaki? Nangahas kayong gumawa ng gulo rito. Napakalaki ng inyong lakas ng loob. Nangahas kayong galitin ang mahal na Xuan Nu? Wala na kayong mapaglalagyan sa Jiangcheng. Hindi kami. Naparito ako upang magmakaawa sa mahal na Xuan Nu na ibalik ang aking katawan. Paano ko siya magagawang saktan? Inaasahan kong hindi mo nga gagawin. Kung gayon, sino talaga? Hindi pa nagpapakita si Xuan Nu. Siguradong wala akong nagawang pagkakasala. Wala itong kinalaman sa akin. Kung hindi talaga maaayos, sabihin na lang natin na si Liu Shui ang nagkasala. Baka siya ang nagpanggap na Xuan Nu at nagalit tuloy ang mahal na Xuan Nu. Kung talagang si Liu Shui ang Xuan Nu, mukhang nagalit ko siya kanina. Bakit napakamot ko kanina ang bibig ko? Siya iyon. Tiyuhin, nagpapanggap siyang dakilang babaeng Xuan. Dapat mo siyang parusahan ng husto. Si Liu Shui ay mayroon ng 3 banal na armas sa katawan. Mukhang nadamana ng mga taong ito ang presensya ng dakilang babaeng Xuan. Nasa kanya ang presensya ng walang titik na aklat ng langit. Siya ang dakilang babaeng Xuan. Nadarama ko na mula sa kanyang katawan nang gagaling ang aura ng langit misteryong banal na talim. Si Liu Shui talaga ang dakilang babaeng Xuan. Talagang mayroon ang babaeng ito ng presensya ng ruyi na mahiwagang kalabasa. Maligayang pagdating, dakilang babaeng Xuan. Ano? Siya ba talaga ang dakilang babaeng Xuan? Lumuhod na ang Panginoong Lungsod na si Long. Siguradong tama iyan. Nakipaghiwalay ako sa dakilang babaeng Xuan. Kasalanan mo ito. Tumayo na kayo. Salamat, dakilang babaeng Xuan. Nandito rin pala ang guro. Kung si Liu Shui ay naging dakilang babaeng Xuan, tiyak na dahil sa tulong ng guro. Ginoo. Sino ang taong ito? Bakit ganoon na lang ang paggalang ng Dragon City Lord sa kanya? Mali yata ang akala ninyo? Tumahimik ka! Maliban sa Lady Xuan, sino pa ang may karapatang humawak sa 3 banal na artifact na ito? Hindi siya maaaring si Lady Xuan. Dati, hinawakan mo ang Heavenly Book at tumilapon ka ng ilang dosenang metro. Nakalimutan mo na ba yon? Kung siya si Lady Xuan, bakit hindi ko man lang siya matalo? Si Xuan Nu ay ang nagkatawang tao. At bago magkaisa ang 3 banal na artifact, hindi pa na ibabalik ang kanyang kapangyarihan. Bakit ka pa rin nagpapakita ng labis na pagtigas ng ulo? Ano ang gagawin ko? Si Liu Shui ay talagang si Xuan Nu. Shen Kai, bagamat ikaw ay pamangkin ko, ang hinamon mo ay si Lady Xuan at hindi na kita kayang protektahan. Sa huli, mali ang sinundan kong tao. Mukhang wala nang pag-asa si Shen Kai. Si Lady Xuan ang nagpoprotekta sa sangkatauhan. Ngayon, ang pagkilala ng 3 banal na artifact sa kanya bilang may-ari, iyon na ang pinakamahusay na patunay. Siya si Grand Tutor. Ang nakababata po ay nagbibigay galang kay Lady Xuan. Nagbigay galang po ang inyong lingkod, General Xuan. Pati ang pambansang guro. Nandito. Kuya Kai, mukhang nagkamali talaga tayo. Imposible. Hindi maaaring si Liu Shui ang General Xuan. Kung siya nga ang General Xuan, paano na ako? Tumindig ka. Salamat, General Xuan. Ang taong ito ay may pambihirang karisma, ngunit wala siyang aura ng paglinang, talagang kakatwa. Kuya Kai, baka mas mabuting tumakas na tayo? Imposible. Talagang imposible. Ang nagkatawang tao ay nangangailangan ng mahiwagang kasangkapan upang mapangalagaan ang banal na kapangyarihan. Kayo, sa inyong mortal na pag-iisip, at sa pagtatangkang unawain ng isang Diyos, magtataka pa rin kayo kay General Xuan. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ano ang gagawin ko? Mukhang kailangan kong magmakaawa kay Liu Shui na iligtas ang buhay ko? Hindi natin pwedeng isakripisyo ang lahat ng meron tayo.
Kailangan kong magmakaawa kay Liu Xue. Pati ang pambansang guro ay nagpapakita ng matinding paggalang kay Liu Xue. Mula ngayon, kailangan kong maging mas masipag sa pagpapabuti ng aking relasyon sa pamangkin kong ito. Napakagulo ko noon, pero sa palagay ko hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang isang posisyon sa mundong ito ay sapat na para magbigay galang ang isang grupo ng tao. Sa wakas, nakapaghiganti na ako para sa boss. Shenkai, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin mo. General Xuan, patawarin po ninyo kami? General Xuan, alam ko na nagkamali ako. Ibalik mo na ako sa dati. Talaga, alam ko na nagkamali ako. Sinabi ko na hindi kita tutulungan. Ang dalawang ito ay nagkasala laban kay General Xuan. Ikaw ang bahalang magpataw ng parusa ayon sa batas. Masusunod. Mu Fengyun, kailangan mo akong tulungan. Noong nakipagsabuatan ka kay Shenkai para ilaglag ako mula sa gusali, siguradong hindi mo naisip na darating ang araw na ito, hindi ba? Gusto ka nilang saktan? Patayin mo sila. Patayin mo sila. Hindi ako susuko. Papatayin ko kayo. Hindi maganda. Sinisip-sip niya ang sama ng loob. Dali, pigilan ninyo siya. Bilisan mo, pigilan siya. Ang enerhiya sa loob ni Shenkai bakit sobrang lakas? Ano ang gagawin ng taong ito? Hindi kaya patayin niya tayo? Mukhang kontrolado na siya ng sama ng loob. Marahil ito na ang dapat na parusa kay Shenkai. Hindi ko hahayaan na saktan niya ang boss. Sa kakayahan ko ngayon, kaya ko siyang pigilan. Anong nangyayari rito? Xiao Xue, bilisan na natin at umalis. Dalhin mo na kaagad ang aking nanay. Sisi. Nay, responsibilidad ko ito. Nandito ang boss. Hindi ako mapapahamak. Umalis Halika, na tayo. Tara. Sinipsip niya ang lahat ng sama ng loob sa loob ng isang taon. Kailangan mong maging maingat. Naiintindihan ko. Wala akong katapat ngayon. Mamatay kayong lahat. Makinig ka sa payo ng tiyuhin mo. Magbago ka na habang may oras pa. Walang saysay na sabihin iyan, bali-baliw na siya. Hindi ka tumulong. Tiyuhin ka ba talaga? Mag-ingat. Ang dami ko nang nasipsip na sama ng loob. Bakit pa rin niya madaling nawasak ang aking enerhiya ng demonyo? Nararamdaman ko na, ang 3 banal na artefakto ay unti-unting sumasama sa aking katawan. Ang lakas niya ay matindi. Ngayon, si Shenkai ay gagamitin na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Siya, sige ng Xuannu. Ano ngayon kung ikaw si Xuannu, hindi mo pa napapakinis ang 3 sagradong kagamitan? Mas malakas ako sa iyo ngayon. Mahal na Xuannu. Kailangan kong tulungan si mahal na Xuannu. Mukhang hindi pa sapat ang cultivation ko. Nakakainis. Wala na ba talagang paraan? Ano ngayon kung ikaw si Xuannu? Ang sumusunod sa akin ay uunlad, ang lumalaban sa akin ay mapupuksa. Shenkai, sa tingin mo ba talaga ikaw ay walang kalaban-laban sa mundo? Papatahin kita. Tapos hahanapin ko si Mu Fengyun para singilin. Ang lakas ng aura na iyon. Hindi maganda? Nasa panganib si mahal na Xuannu. Mamatay ka na! Boss, Imposible. Bakit na-neutralize ang kapangyarihan ko? Sirain. Ang kapangyarihan ko? Paanong nangyari? Ikaw? Ang galing pala ni Ginoo. Sobrang lakas ng lalaking ito. Sino ba talaga siya? Pareho kaming nabibilang sa hanay. Pero bakit siya ganoon kalakas? boss, salamat sa iyo. Walang anuman. Gamitin mo na ang Ruyi Bao Hulo. Tapos na. Nakatago sa loob niya ang nakaraan at ang hinaharap. Isang taong sama ng loob ng sanlibutan, ngayon ay nakolekta na. Lahat ay magiging maswerte at mapalad pagkalipas ng isang taon. Kaya si Shenkai, masasabi na rin natin na nakagawa siya ng kabutihan. Isang mali, sunod-sunod na mali. Ito ang karapat-dapat niyang parusa. Paggalang sa immortal. Tagumpay ng nakayanan ng boss ang pagsubok, ngayon siya na ang nag-iisang immortal sa mundong ito. Tumayo na kayo. Hindi na kailangan ng ganitong paggalang. Boss, aalis ka na ba? Tapos na ang mga bagay-bagay. Oras na para umalis. Tapos na ang lahat, mukhang hindi na tayo maaaring manatili rito bilang sagabal. Parehong malakas ang dalawang ito. Ang kanilang lakas ay talagang hindi masusukat. Mukhang magkatugma talaga ang dalawang ito. Sana magkaroon sila ng magandang wakas. Kayo, sumunod kayo sa akin at umalis na tayo. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Kung tutuusin,
dapat akong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tinapay na iyon noon, hindi ako magkakaroon ng ganito ngayon. Tinuruan mo ako ng martial arts at iniligtas mo ako sa aking paghihirap. Ang ibinigay mo sa akin ay mas mahalaga ng 1,000 beses, 1,000,000 beses kaysa sa tinapay. Anong gagawin mo? Bakit kayo nakatunganga? Sige, sugurin ninyo siya. Ang lahat ay itinakda na. Feng Yun, makikita pa ba kita sa hinaharap? Feng Yun, kung gayon, makikita pa ba kita? Ang langit at lupa ay may sariling takdang kapalaran. Kung nakatadhana, tiyak na magtatagpo muli tayo. Kung ganoon, sa huli, maaari ba kitang yakapin? Maaari. Gutom na gutom ka ba? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako kaya aalis na muna ako. Boss, mukha kang pamilyar. Hindi ba ikaw yung pulubi noon? Paano ang naging performance ko ngayon? Kung ganoon, ang maliit mong teknik sa pagpapahinto ng tao, pwede mo ba akong turuan? Depende yan sa iyong kapalaran. Pero napakaraming ginto nito. Hindi ligtas na pumunta ako mag-isa sa bangko. Boss, samahan mo ako. Sige na. Sa lakas mong mayroon ka ngayon, wala nang masyadong tao sa mundong ito ang makakatalo sa iyo, hindi ba? Pero may mga eksepsyon, syempre. Samahan mo na ako. Sige na. Sige, sasamahan kita. Hindi ko gustong mamuhunan. Gusto ko itong bilhin at ibigay sa iyo. Ang pera ay hindi na mahalaga sa akin. Alam ko, pero ito ang damdamin ko. Kung wala po kayo, matagal na akong nahuli ng mga basagulero. Kaya kailangan ninyo itong tanggapin. Boss, nandito na naman ako. Maganda, bagay na bagay sa iyo iyan. Salamat po sa papuri, boss. Kung gayon, boss, maaari na ba tayong umalis ngayon? Boss, ito ba ang pakiramdam ng pagiging immortal? Iwanan ang lahat ng problema ng makamundong buhay. Sagana sa espiritual na enerhiya, lahat ay mga nagsasanay. Kung gayon, maaari rin ba akong maging immortal? Lahat ay nakasalalay sa pagkakataon. Gusto kita. Sina, ang daan mo nagsisimula pa lamang. Feng Yun, sa susunod, kailangan kitang hanapin. Ma, alis na po ako. Bakit aalis ka pa ng ganitong kaaga? May bigla ang kailangan lang pong gawin. Sige, umalis ka na. Ma, mahal kita. Boss, maaari niyo po bang bigyan kami ng dagdag na araw? Wala na po talagang pera ang pamilya namin. Umalis ka riyan. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Kailangan mo nang magbayad ngayon. Ma, ayos lang po ba kayo? Bakit ka bumalik? Maganda pala itong anak mo. Gawin siyang bayad sa utang. Hindi mo siya pwedeng kunin. Takbo na. Huwag kang mag-alala, may pera kami. I swipe ang card. Kuya, mayaman nga sila. Bayad na ang utang. Tara na, mga kasama. Sino ang nagsabing umalis kayo? Hindi pa ako nakakabawi sa pananakit niyo kay Mama. Oh, sa liit mong yan, naglakas loob ka pang makipag-away sa akin? Aray, masakit. Maawa ka, miss? Maawa ka, miss. Kung muli kayong mambubuli, bubugbugin ko kayo sa tuwing makikita ko kayo. Umalis. Anak, alam kong may tinatago ka sa akin dahil ayaw mong mag-alala ako. Pero anuman ang gagawin mo, suportado ka ni Mama. Pumunta ka na at likhain ang iyong kadakilaan. Ang nanay ay laging naghihintay dito para sa iyo. Nanay, sa paghihiwalay na ito, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita muli. Nanay, ako ang iyong anak magpakailanman. Bilisan mo na.
1 taon na ang lumipas. At ang sumpa ay bababa na. Bababa na ang sumpa. Bilang isang Xuanu, mula ngayon, aalis ka sa mundo tuwing 6 na buwan. At hindi mo na mapoprotektahan ang mga nilalang. Aalis sa mundo sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin ba niyan? Tara na, mag-chess tayo sa Yaochi. Sa tingin ko, wala akong oras ngayon. Oh? Ano ang nangyari? May darating. Boss, Matagal-tagal na. Kumusta ka?